og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Oh, yan. Nandiyan na eh? Yes, Brother Jando. Good morning at sa iyong kaharap. Yan na, simulan mo na. So, umpisahan ko na kagad? Umpisahan na pala. Okay, so wait lang ha. Akala ko magpasakali ka pa eh. Pasakali talaga. Direkta na pala to. Sige, okay. Alright, so ayan no. Good morning mga... wait lang ha. Alright, good morning mga kapatid. Meron po tayong magaganap na isa pong friendly debate ngayong umaga po na ito. Sa katauhan po ni Brother Jando Alabado, Roman Catholic. At isa pong si Ephraim, no? Brother Ephraim. Ano yung apelyido niya, bro? Bulambaw? Bulambaw, no? Brother Ephraim. Oh, Bulambaw. Anong kinabibilangan natin, kapatid? EDB. Okay. EDB daw, no? So, yung kanilang iglesia ay EDB daw. So, meron po silang pinag-usapang topic na basahin ko lang kung ano yung binigay sa akin na na wait lang para hindi tayo mawala. So, ano yung pinaka-topic nila? Ang topic nila ay ang tema, patutunayan ko na si Maria bilang ina ng Panginoon ay siyang ina ng Diyos ayon sa Biblia at mga referensya. Confirm ko lang, Brother Jando, ito ay one round lang. Anong ibig sabihin ng one round lang, bro, Jando? One round. Isang stand ng affirmative, tanungan, negative, tanungan, final conclusion. Yun lang. Wala nang rebuttal. Yung negative, yun na yung rebuttal niya. So, one affirmative stand, tapos One one rebuttal. negative stand. Yung negative, yun na yung rebuttal niya. Yun yung pinaka-rebuttal niya nga. Kaya nga, one affirmative, tapos tanungan, tapos one negative, tapos tanungan, then conclusion na. Conclusion na. Okay, so... Para madali lang. One round debate, mga kapatid, no? Na gaganapin ngayong... Yes, bro? Wait lang ha, para maayos yung ano nyo ngayon. Bro, medyo hindi maganda yung mic mo. Yung garalgal ba sa Bisaya, garalgal. Pakiayos mo na yung mic mo, bro, para mamaya tuloy-tuloy tayo. Nag-glitch. Cellphone lang kasi ang ginagamit ko lang. So, cellphone lang talaga. Naunawaan mo siya ba dyan? Hindi ko siya maunawaan talaga. Hindi, Hindi kita putol-putol. marinig talaga maayos, bro. Ayusin mo muna yung mic mo, bro. Putol-putol Baka sa akin. internet yan. Oo, parang putol-putol yata. Putol-putol sa akin. Baka Ano, signal ko. Hanap ka muna ng magandang pwesto na signal, bro, na maganda yung ng wifi mo. Hanapan mo ng maganda para hindi tayo mamaya, para tuloy-tuloy. Habang hindi pa tayo nag-start. Bago natin basahin yung rules. Okay, so habang minaayos pa ni kapatid na Ephraim. Ano ba ito siya? Pastor ba ito ba dyan do? King Bishop daw yan eh. King? King. May corona eh. May corona, may kapa. So, King Bishop. King Bishop. King Bishop. Nag-appoint pala si Kristo ng King Bishop, no? So, medyo bago to mga kapatid, no? Shout out pala sa mga early birds natin, na mga kaabag at kapuntos na nanonood ngayon, no? Sa Tomito Frank. Bro? Wala kang boses, bro. Walang boses. Nakamute nan. Okay. Okay, sige. Ano yun, bro?
Garalgal talaga yung mic mo, bro. Hindi mo unawaan. Paano ba yan? Gumagamit ka ba ng ng mic or hindi talaga maunawaan yung mic mo? Ba't ganun yung niya, bro, dyan daw? Mo nga, bro. Paki-communicate mo muna, bro. Hindi ko alam kung ano problema ng microphone niya. Kausapin mo muna, bro, dyan daw. Kung, Kayo muna. kung anuhin, Ayusin mo muna yung mic. kung anuhin ko ito, bro, messenger ko na lang. Ikaw bala kasi ako mag-ano lang naman ako sa inyo eh. Mag-moderate lang naman. Paano ba yan? Ito na. Bro, Bakit maganda bang pag messenger? Andyan naman yung anak niya, baka matulungan. tipid kasi ng ng data yung messenger. Ganun ba yun? Mahina ba, bro? Mahina, bro? Kasi kung mahina, bro, tawagin kita sa messenger na lang, bro. Mawala. Okay. Basa tayo ng mga comment dito muna saglit. Sabi dito ni Montejo, good morning bro Jando, God bless you. Si Raymond Porales naman, good morning bro JD, God bless you bro. Ave Maria. Sabi niya Montejo, kuya ora ba ni siya kay mag-curse na ay di ay Bishop Piki, jud ni Bishop. Ito pala yung nag-curse ng sinasabi mo ng curse. Nag-curse kay kay Almasora? Ayan ba yun? Oo. Pretty Marshall, good morning bro Jando at sa lahat. Tagapakinig at taga-subaybay, God bless. Elvis Socorro, good morning bro JD at bro Junre, God bless us all. Simple life, beautiful morning all, salamat sa Diyos. Nakabalik na ka bro JD. Na-miss good na ko ang aral ng PPP kasi dyan ako gumaling sa demonic at occultism. Tigit sa lahat. Oh. Manginig ako. Madung ka na. Yes, narinig na bro. Sige, sige. Thank you. Klaro. Sige nga, magsalita ka nga muna, bro. Efraim. Morning na nadunggan ako. Ayun, maganda. So, klaruhin ko lang muna, Tagalog ba ito or Bisaya? Bisaya. Pero Hindi, I mean, yung magiging format ng debate, Tagalog o Bisaya? Tagalog. Mas maganda Tagalog bro kasi lumaban siya kay Jared eh. Kaya nga, Tagalog tayo kasi Tagalog yung mga viewers. Oh, lumaban siya kay Jared. So marunong siya mag-Tagalog. Marunong konti. Okay. So, ano yung, mo bro, ano yung concern mo kanina na gusto mong sabihin? Yung time ba? Yung time, how many times mag-present at saka Oh, mag-present. yes. Ano ba yung napag-usapan nyo, Brother Jando? Doon kay Bulawan ng oras kasi 5 minutes kay Bulawan ng oras. Dito na lang 10-7 tapos 5 yung ano yung 10-7-5, okay. 10-7-5 na lang. 10 minutes yung 10 minutes yung presentation tapos 7 minutes ang tanungan. Okay. Sige. So yun, Brother Efraim, may tanong ka pa ba para bago natin umpisahan? Wala na, pwede na tayo mag-start. Okay na. Okay. Kaya, so, muna tayo. Ulitin ko muna yung mga sinasabi ko ganina, tapos basahin na natin yung rules. Good evening, mga kapatid. Welcome po dito sa punto por punto, no? At ito po ang inyong co-host, no, si Brother Junray na tatayo bilang isang moderator sa debating magaganap, no, ngayong umaga po na ito between Brother Jando Alabado at kay Brother Efraim Bulambos. Yan, so ang kanila pong topic Bulambao, sorry kapatid, Bulambao, no, Brother Efraim Bulambao. Papasensya bro na misquote ko yung apelyido mo. Ang kanila pong pag-uusapan na topiko ay patutunayan, no, ng RCC na si Maria ay ina ng Diyos. So ito po ang kanila pong pag-uusapan.
At ito po ay one round debate lamang, no? So ibig sabihin, one affirmative stand, tapos tatanungin siya ng negative. Pagkatapos naman nun, one negative stand, tatanungin naman siya ng affirmative, tapos conclusion na po agad sila. So one round debate po ito, no? At ang kanila pong ito po ating mga rules, no, na dapat nating sundin, mga kapatid, ha. Mayroon tayong sampung ano dito, o siyam na rules. Una, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Alright? So, bawal dito ang mga tanong na hindi naayon sa tema. Pangalawa, kapag kategorikal ang tanong, kailangang sagutin din ng kategorikal at may 20 seconds na pagpapaliwanag sa isinagot na kategorikal. Pangatlo, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Pang-apat, hindi pinahihintulutan ang mga sagot na hindi na kasama sa itinatanong. So, hindi pahihintulutan ang mga sagot na hindi kasama sa itinatanong. So, kung ang tanong ay ilang republika ang bansa ng Pilipinas, hindi pwede sumagot na ang presidente ay si Marcos. Hindi po gano'n, no? Yun po ang sa rules number 4. Number 5, hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. So meron siyang tawag dito, no, hindi allowed ang lumihis maliban kung may connected siya sa pinag-uusapan. So kung mayroong ganitong tanong, ang moderator i-confirm, no, kung may connection ba yung tanong para hindi malabag itong rules number 5. Number 6 ay lahat ng objection idaan sa moderator. Okay? So bawal yung sa pawan. At one objection per one objection per objection, isa-isa lang para hindi magulo. One objection tapos one counter objection tapos mag-roll out na agad si moderator para hindi na magkaroon pa ng mga sagutan at hindi na humaba. Number 7, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. So ito, magiging effective lang ito kung mayroong objection. Halimbawa, sabihin ng isang debater na, Mr. Moderator, fallacy question po yun or fallacy po yung sinasabi ng akin pong kaharap. So, i-confirm muna ng moderator anong uri ng fallacy yun at saka natin i-declare na fallacious nga ang nasabing sinabi. Number 8, any challenges are not allowed. So, walang dito, no? Walang talo ka na kung mabasa ko. So, walang ganon. Number 9, no personal attack. Gusto ko itong i-highlight itong number 9, mga kapatid. No personal attack. Okay, so mag-clash lang kayo sa inyong mga arguments, hindi sa inyong mga personal na pagkatao or pagkakakilanlan, lalong-lalo na ang moderator. Nagmo-moderate lang ako, huwag niyo akong idamay. Okay, gusto ko lang na dagdagan ang number 10. Number 10 rules natin, respect the moderator. Pag sinabing moderator's time, tahimik po yung dalawa para mabigyan po ng tawag dito, mabigyan po ng explanation, no, ang moderator kung bakit nagtawag siya ng moderator's time. So yun po ang siyam or 10 rules na binasa po natin, mga kapatid. At syempre, bago natin umpisahan ang nasabing debate, tinatawagan ko muna yung dalawa nating mga magkakatunggali na magpakilala. So unahin ko ang ating affirmative, no, sa kanya pong pagpapakilala. Brother Jandro, magpakilala ka muna, bro. Okay, good morning sa inyo lahat. Sa lahat mga kilala sa akin. Ako si Jando Alabado, dating debater ng Seventh-day Adventist at ngayon ay nasa Katoliko na. Brother Jandro. Yan, maraming salamat, Brother Jando. At Brother Ephraim, kilala ka muna, bro. Bishop Ephraim Bolambao, founder ng EDB Ecclesia. Okay, Bishop Ephraim, founder ng EDB. Okay, nice to meet you,
Bro, ano, ikaw pala yung founder ng church niyo, hindi ka member. Okay. Sige. So, mga kapatid, Brother Jando, maghanda ka na dahil ibibigay ko ang 10 minutes mo, bro, kapag magsalita ka na. Go ahead, Brother Jando. Magandang araw sa inyo lahat at ang topic ko ngayon is patutunayan na si Maria na ina ng Panginoon ang siyang ina ng Diyos. Ito yung aking topic na tatalakayin ngayon kung saan ito ay tututulan ni itong si King Bishop Di Umano na si Ephraim Bulambaw. Okay. Kaya naging aral namin sa Iglesia Katolika na si Maria ay ina ng Diyos dahil ito ay may kinalaman sa kanyang anak na si Hesukristo. Kasi kaya nga ina dahil may anak. Hindi pwede maging ina ang walang anak. Para lang maging ina, dapat may anak. Hindi namin sinasabi na si Maria ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo. Hindi yan bahagi ng aral namin. Kasi pag sinabi kasi ina ng Diyos, akala nila si Maria, Diyos rin. O di kaya ang pagka-Diyos ni Kristo galing kay Maria. Mali, hindi yun ang aral namin. Hindi namin sinasabi na si Maria ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo. Kundi tinutukoy natin na siya ang ina ni Jesus, na tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya kung si Kristo ay Diyos at si Maria ang kanyang ina, ayon sa laman, tama lamang tawagin siyang ina ng Diyos. Hindi dahil siya ay mas mataas sa Diyos, kundi dahil siya ang ina ng Diyos na nagkatawang tao. Tandaan nyo hindi porket may turo kami na si Maria ay ina ng Diyos, ibig sabihin ay mas mataas siya sa Diyos. No. Kundi dahil siya ay ina ng Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa Biblia, may isang dalaga na magsisilang ng isang sanggol. Sabi sa Isaiah 7:14, dahil dito ang Panginoon na mismo bibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ang katuparan ng naturang propesiya ay nasa Mateo 1:23, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Ang batang tinutukoy ay si Jesus, na siya namang hinulaan sa Isaias 9:6, kung saan sinasabi doon, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Ayon sa Biblia, si Kristo ay tunay na Diyos. Yan ay nasa Filipos 2:6 ng Contemporary English Version. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Sa John chapter 1 verse 1-3 naman ng The Living Bible, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. He created everything that is, nothing exists that he didn't make. Yang Diyos na yan ang siyang ipinadala sa mundo upang isilang ng isang babae. Ayon sa Galatia 4:4, ngunit nang dumating ng takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae. Ang Diyos na si Kristo ay nagkaroon ng laman. Ayon sa Hebreo 2:14, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. So, ibig sabihin, nakabahagi si Kristo ng laman. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Nung siya'y nagkaroon ng laman, nananatili sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Dahil ang kanyang pagka-Diyos ay bahagi ng kanyang persona. Nang ang Diyos na si Kristo ay nagkaroon ng laman, nagkaroon din siya ng ina
na siyang nagsilang sa kanyang panibagong persona na meron ng laman. Bakit? Before siya nagkaroon ng laman, may persona na siya, pero walang laman. Oh. Nang magkaroon siya ng laman, yung persona niya nagkaroon lang ng laman. Yan, tinatawag kong panibagong persona kasi nagkaroon lang ng laman. Hindi ibang persona ito. Hindi ibang Last persona. 5 minutes. At ang napiling babae na magiging ina ng panibago niya persona na mayroon ng laman ay si Maria. Yan ang dahilan kung bakit tinawag siya ni Elizabeth na ina ng kanyang Panginoon nang ito ay napuspos ng Espiritu Santo. Ayon nga sa Lucas 1:39-43, sinabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Sabi ni kagabi, ni Darwin Butlay, na patanong daw yan. Ano yung tanong? Ina ng Panginoon. Mali. Ang tanong dyan ay kung sino ba siya? Ano ba siya? Bakit siya dinalaw ng ina ng kanyang Panginoon? Yung statement na ang ina ng aking Panginoon, yun ay statement, hindi yun tanong. Ang tanong dito ay kung sino siya at bakit siya dinalaw. Yun ang tanong dito. Bakit may aral ng Iglesia Katolika na si Maria ang ina ng Diyos? Ayon sa ChatGPT, ang aral na Maria ina ng Diyos o Theotokos sa Grego ay nabuo bilang depensa sa tunay na pagka-Diyos ni Jesucristo at formal na kinilala sa Council of Ephesus noong 431 AD. Hindi ito nangangahulugan na si Maria ay Diyos, kundi tinawag siyang ina ng Diyos dahil siya ang nanganak sa anak ng Diyos na Diyos mismo, si Jesucristo. Context bakit kailangan itong ituro? Noong unang siglo ng Kristyanismo, may mga nagturo ng mga maling pananaw tungkol kay Jesus, isa na rito si Nestorius, patriarka ng Constantinople, na tumangging tawaging ina ng Diyos si Maria. Ayon sa kanya, si Maria ay ina lamang ng tao, dahil ang pagka-Diyos at pagkatao raw ni Jesus ay magkaibang persona. Di magpupursona yan. Isang persona lang yan. Ito ay tinuturing na heresya na Nestorianism kasi lumalabas na parang dalawang Jesus ang tinutukoy, isang tao at isang Diyos na hiwalay. Ito ay kinontra ng simbahan. So yung mga heretic dati, sila ay nagtuturo ng aral na iba, kaya sila pinapagalitan. Hindi sila pinapagalitan dahil kinokontra nila, kundi gumagawa ng aral na talagang kakontra. Ayun. Nang dahil sa maling turo ng irehis na si Nestorius, naisipan ng Council of Ephesus noong 431 AD na gawing opisyal ang aral ng Iglesia na si Maria ay ina ng Diyos na si Jesus. Ibig sabihin, wala pang deklarasyon, totoo na yan. Last 2 minutes. Aral na yan. Kaya idiniklara kasi may lumitaw na erehiya. Nagtuturo na iba ang taong si Jesus, iba ang Diyos na si Jesus. Kaya idiniklara, ginawang opisyal ang aral na yan. Matagal ng aral yan. Wala pa yung Efeso of Council of Ephesus 431 AD, aral na talaga yan sa Biblia. Ano ang tugon ng Council of Ephesus? Pinagtibay na si Jesus sa isang persona na may dalawang kalikasan, Diyos at tao. Dahil dito, ang babaeng nagsilang sa kanya ay maaaring tawaging Theotokos o ina ng Diyos. Hindi dahil siya ang pinagmulan ng pagka-Diyos, kundi dahil ang isinilang niya ay ang Diyos mismo sa anyong tao. Mga batayang banal na kasulatan, pinagbabatayan nito. Nangunguna ang Lucas 1:43. Tinawag ni Elizabeth si Maria, ina ng aking Panginoon. John 1:1-14, ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao. Galatia 4:4, ngunit nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Buod yung kabuuan. Ang aral na ina ng Diyos ay Kristosentriko, nakatuon sa pagka-Diyos ni Jesus, hindi sa pagka-Diyos ni Maria. Si Maria ay nilikha, hindi Diyos, ngunit siya ay pinarangalan bilang ina ng Diyos dahil sa natatangi niyang papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Sabi nga sa Galatia 4, isinilang ang anak ng Diyos ng isang babae. At yun po ang aking tampok
sa araw na ito. Back to you, moderator. Meron pang 17 seconds, Brother Jando? Wave ko na lang. Kuha mo na ko tubig. Okay, wait muna. Alright, no? So, yun po mga kapatid, ang first affirmative stand, no, ng Roman Catholic. At since siya ay kumukuha ng tubig, so hintayin muna natin siya, inom daw muna siya ng tubig. Set ko lang muna ang oras, no, ng 7 minutes para sa tanungan. 7 minutes yung tanungan, ano? Yes. Ayun, no? So, andyan ka na ba, Brother Jando? Yes, present, present. Okay, present. Okay, so, Brother Ephraim, mag-uumpisa ang yung 7 minutes, bro. Kapag ikaw ay mag-umpisang magtanong, go ahead. Categorical question ang first question ko. Sinasabi niya na in the year 431 AD, naging formal na tinatawag si Maria ng Mother of God. Okay, or Theotokos in Greek. Ang word ba na Theotokos ay makikita sa Bible or hindi? Yes or no? Hindi siya makikita, bro, ang letra, pero nauunawaan. Dahil sa Biblia naman, sabi sa Biblia, si Jesus ay nagkatawang tao. At dahil siya nagkatawang tao, isinilang siya ng babae. Kaya talagang Theotokos talaga yun, Galatia 4:4. Pero yung letra per letra Theotokos, wala pa siya naimbento noong panahong yun. Pero nauunawaan naman na Theotokos, dala niya ang Diyos, Galatia 4:4. Next question. Next question. So, you affirm na the word Theotokos ay imbento lang talaga ninyo kasi wala sa Biblia. Yes or no? No, hindi siya imbento. Gaya ng sabi ko, ang diwa nasa Galatia 4:4. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Yung kanyang anak, Diyos yun eh. Isinilang na babae. Eh di, yung isinilang niya, Diyos yun, hindi siya imbento. Oh, next question. Moderator's time. Wait lang, moderator's time. Brother Ephraim, magsasabi ako ng next question, bro, bago ka magtanong uli, para hindi masapawan yung sagot ng iyong kaharap, bro. So, remaining time is 5 minutes and 30 seconds. So, go ahead, Brother Ephraim, para sa another question. Okay. Nawala. Oh, go ahead, bro, go Wala ahead. na. Question ka uli. Makinggan ba ba ko? Yes, Marinig ba bang ngayon. boses ko? Yes, marinig na ngayon. Okay, go ahead. Sa mga Moderator's time. Brother Ephraim. Ano yun? Telastro. Ang Brother weird Ephraim, trick bro. na- Moderator's time, bro Ephraim. Yes. Yung Yes. mic mo, bro, hindi maklaro yung boses mo, bro. Mag-ano ka muna, magsalita ka nga uli. Okay. Ulitin ko yung question Ayan, ko. yan. Okay na. Okay, so, Okay ba? remaining time, 5 minutes, 22 seconds. Go ahead, bro, for next question. Go ahead. Okay. Kinote mo na Bible Galatians 4:4 ba yun? Ang word na Theotokos. Wala talaga. Yes or no? Yung word ang hinahanap mo, sinabi ko na kanina, wala yung word. Pero yung diwa nandoon, kasi yung sinugo na anak ng Diyos, Diyos yun eh. Isinilang na babae, di Diyos yung nasa anak, God bearer, yun ang meaning ng Theotokos. So nasa Galatia 4:4 ang Theotokos. Pero yung word ang hinahanap mo, wala akong sinabi moderator na ang word babasahin sa Biblia letra por letra. Next question. Go ahead. Brother Ephraim, next question. Sinasabi mo na Mary is the mother of God or Theotokos. Mababasa ba litra por litra? Objection, na si moderator. Mary ay Yes, objection. Moderator's time. Moderator's time. Yes. Ano yung objection? Nasa rule natin na bawal ang fallacy question at ang kanyang Yes. tanong ay tinatawag yung argument from silence fallacy. Yung magano letra Argument por from letra. Oh.
Yes, no. Okay. So bago magbigay ang moderator ng hatol, Brother Efraim, meron ka bang counter objection about sa ano ng yung kaharap na I-request mo fallacies na lang question ito. daw? Yes, bro, ano? Wala kang counter, bro? Wala kang counter? Wala na. I-request Okay, mo na okay. lang yung Mag-roll question. out muna ang moderator. Mag-roll out muna ang moderator, no? So, kasi meron kasi tayong rule dito, rule number 7, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. So, ang atin pong affirmative ay nagreklamo ng fallacious question daw yon. So, tinatanggap natin yun, no? Fallacy of from silence. Ibig sabihin, naghahanap ng letra kahit hindi naman letra por letra ang inyong debate dito. Patatunayan nga, kaya hindi talaga maghahanap ng letra por letra yan. Kasi kung may letra, hindi na yan patatunayan, babasahin na lang. So, pasok ang objection ng affirmative. So, go ahead sa next question, Brother Efraim. Meron ka pang 4 minutes and 20 seconds. Go ahead, bro. Another question. Ibig sabihin, implicit lang sa Bible na si Mary ay Mother of God? Yes or no? Implicit yan siya, bro. Yes, implicit siya. Naunawaan siya. Dahil nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Maria, Diyos talaga siya noon. Kaya nga God bearer eh. Ano bang tawag mo doon? Eh, Diyos talaga nasa sinapupunan niya. Kaya, tama, yes. Next question. Next question. Saan ang mas authoritative? Implicit or explicit? Objection, moderator. Objection. Fallacy of false dilemma. Fallacy of false dilemma. Okay, Yes. so counter objection, Mr. Negative. Counter objection. That is so Yes. related to the topic. Related topic. Sige, tanungin mo na kita kasi kinukontra ng katunggali mo na false dilemma daw. So bakit siya related, kapatid? Kasi nagsagot na siya ng implicit. Kaya tinatanong ko siya kung yung implicit na sinasabi niya ay mas authoritative pa ba kaysa explicit. Okay. So, Brother Jando, ang ruling ng mismo ng moderator, pasok yung tanong, bro. Kasi yes, tama naman siya, sinagot mo kasi na implicit. So, ang tanong niya kasi kung alin ang mas authoritative, yung implicit ba or explicit. So, hindi naman siya contrary sa premises. So, meron kang 20 seconds, bro, para Bro, sa pagsagot. Yes. Moderator, counter muna ako dun. Hindi, one objection lang tayo, bro. Tapos sabi ko, 'di ba, roll out na ako agad. So ito yung magiging rule ko. Ang rule number 10, galangin ang moderator. So yun ang magiging objection ng moderator. Ayun ang roll out ng moderator na pwede siyang sagutin ba diyan doon ng 20 seconds or mag-pass ka na lang kung ayaw mo siyang sagutin kasi kung para sa iyo ito ay false dilemma. Hindi ka naman pipilitin ni kapatid siguro. Hindi ako sasagot, brother moderator, kasi talagang false dilemma siya. Ang sagot Okay. kasi pareho eh. Pareho ang sagot ko dun eh. Okay, okay bro, okay. So, Brother Efraim, next question, go ahead. Next question. If Mary is the mother of God, sinong una? Si Mary or si Jesus? Objection, moderator. Objection, yes. Nasa stand ko yan kanina na kaya tayo nagturo ng Mary, Mother of God, kasi ang isinilang niya Diyos. Hindi natin issue dito kung sino ang mas nauna, si Mary ba o si Jesus. Okay, yes, counter objection, negative, meron? Negative? Hindi marinig. Oh, yan, counter objection, bro. Negative. Uy, nasaan ka na? Brother Efraim, hindi mo ba narinig? Nawala yung mic mo, wala kang boses, bro. Yeah, ikaw ang walang boses. Ngayon ko na narinig. Ngayon Narinig mo na?
Oh, yung ano mo kasi, yung wifi mo dito, nagdidilaw minsan kaya mahina yung dating sa'yo. So, mayroon ka bang counter objection? Magtanong kung nag-iba. Kasi kulang ang time ko. Okay, sige no. So, ayaw mo mag ano, 7 minutes so, lang. Ilang oras okay, na ba? so, mag-roll out muna ang Mr. Moderator. Brother Jando, kahit na next question na siya bro, para sa moderator tanggap yung tanong niya bro, no, kasi nagtanong lang naman siya kung sino ang mas nauna. Either present mo na siya Brother Jando, kinakailangan mo pa rin sagutin yon, pero since magpapas na yung questionnaire, so next question tayo. Next question, go ahead. Brother Efraim, next question na. So, kung Mary is the mother of... Yeah. If Mary is really the mother of God, so meaning, si Mary ang nag-produce kay God. Yes or no? No, hindi yan sinabi ko kanina. Nasa stand ko kanina, kaya siya naging ina ng Diyos kasi isinilang niya. Wala kaming turo, hindi kasama sa aral namin na siya ang nag-produce ng God. Walang aral na ganun. Next question. Next question. If Mary, next question. Moderator, Yes, okay na ba? yes, next question. Okay. So, ang God ba ay dependent kay Mary or not? Yes or no? No, hindi siya dependent, pero ginamit si Mary para maisilang ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga siya ang ina ng Diyos na nagkatawang tao. Next question. Next question. Saying that Mary is mother of God and God is Father, Son, and Holy Spirit. Naging mother ba si Mary ni Father God? Objection, moderator. Objection, yes. Out of the topic na yon. Yes, okay, no. Meron kang counter objection, kapatid? Yes. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, counter objection. It is so related to the topic because I asked ang question ko, if Mary is the mother of God and God is Father, Son, and Holy Spirit, then paano naging mother of the Father God si Mary? Okay, ganito ang ruling ng Mr. Moderator, Brother Ephraim, ano kasi sa structure ng pagtanong mo is fallacy talaga kasi mayroon siyang idea na yung father ay talagang inanak din ni Maria. So fallacious argument, no, para sa side ng moderator, that is a straw man, no? So pwede mong iulit mo yung tanong bro, ganun pa rin, pero turuan na lang kita, alisin mo yung si father ay God, anak din ni Mary. So, ano na lang, pwede mong isabihin na dahil 3 persons ang one God, so lahat ba ng persona anak ni Mary? Yun na lang siguro. Alisin mo yung huli mong sinabi kaganina na parang mayroon na siyang idea na ipinanganak nga ni Maria yung father, no? So, okay, next question. Before I give my next question, Mr. Moderator's time, ang ruling natin, Bro Ephraim, one question, one objection and one counter, tapos mag-roll out na. No, rule number 10, respect the moderator. So, hindi nyo man gusto yung ng moderator, pag sinabing decision is decision. So, next question bro, meron ka pang 1 minute and 50 seconds. Next question. okay. If Mary is the mother of God, and when we talk about God, it is self-existent, pre-existent, and eternally existent. Ang tanong ko, yes or no? Categorical question. If Mary is the mother of God, then sinong nauna? Si Mary or ang God
na pre-existent, self-existent, and eternally existent. Mas nauna ang Diyos na si Jesus. Pero kaya siya naging ina kasi isinilang niya. Kung hindi lang sana niya isinilang, hindi siya magiging ina. Isinilang niya eh. Hindi siya ang Next ina. question. So, ibig bang sabihin na dahil sinasabi mo na isinilang niya, sa makatuwid, ang isinilang niya ay ang pagkatao lang ni Jesus Christ at hindi ang pagka-Diyos. Yes or no? No. Ang isinilang ni Mama Mary ay persona. Walang ina na nagsisilang ng nature. Ang isinisilang ng ina, persona. At ang persona na yon nandoon ang pagka-Diyos niya. Next question. Next question. Moderator's time. One question na lang ang natitira, Brother Ephraim, at one answer. So, go ahead sa last question mo, Bro Ephraim. If we say that Mary is the mother of God, and we know that God is creator, so how can a woman Mary, pwede ba ang tao makaproduce ng Diyos? Yes or no? No. Kasi wala kaming aral na naging ina siya kasi nag-produce siya ng Diyos. Mali. Kaya siya naging ina kasi may isinilang siya. Yung isinilang niya, Diyos yun. Hindi naman yun, hindi Diyos eh. Diyos yung isinilang niya, nagkaroon nga ng laman eh. Yan siya ina ng Diyos. Oh. Time. Ayun. So, maraming salamat. Pwede dyan na eh. Negative. Yes, bro. Excuse mo na ako, kuha mo na ako ng rice with Milo. Si Divine kasi, sumisigaw rice and Milo. So, ididirekta ko na yung ano niya, yung first negative stand niya. Maya na, Hintayin ka namin. pakinggan ko mo muna. Wait lang. Sige, magtatawag lang muna ako ng mga ano. Comment muna, basa ka man ng comment dyan. Okay, basa mo na ako ng comment. Ayun, mga kapatid, no? So, ang ganda ng ano nila. At maganda rin si Pastor magbigay ng mga katanungan, napaka-logical. No? So, napakaganda. Makakaroon tayo ng idea. No? So, shout out po sa mga nakikinig, no? Habang naghihintay tayo ng pagbabalik ni Brother Jando. So, anong sa Jimmy Boy Bahe, ang dami niyang message, ano ba to? Favorable nga siya ng God, sabi ni Jimmy Boy, no? Creation si Maria. Okay. Ano ba to? Ayun na. So, shout out ulit sa mga nakikinig sa atin, no? Diyan po sa channel ni Brother Jando. Straight to the point, no? Shout out po sa inyong lahat. At without further ado, mga kapatid, dahil andyan na agad si Brother Jando. So, ibigay ko na yung 10 minutes, no? Kay Brother Ephraim para sa kanyang 10 minutes negative presentation. So, Bro Ephraim, your 10 minutes will start. Kung mag-start ka magsalita, bro, go ahead. Good morning sa lahat. Para sa akin, Mary is just the mother of the Lord Jesus, mother of the Lord Jesus, not the mother of God. Iba kasi Moderator's time, Brother Ephraim. Bro Ephraim. Moderator's time, Bro Ephraim. Bro. Brother Ephraim. Bro. Moderator's time muna, bro. Garalgal mo naman yung iyong mic, bro, kapatid. So, pwede mong ayusin mo muna, oh. Pulang-pula yung ano mo dito sa wifi, oh. So, Bro Ephraim, pwede mo bang ayusin mo muna yung wifi mo para maunawaan ni Brother Jando? Founded this Napatuloy talaga siya. up to 430 Objection. Mr. Moderator time. Bro Ephraim, moderator's time. Bro Ephraim, narinig mo ako? Nag-mute siya. Bro Ephraim? Narinig bang moderator? Yes. Okay, kanina pa kita pinutol, bro. Mayroon ka pang 9 minutes and 39 seconds. So, nakakonsume ka ng at least 21 minutes, no? So, 21 seconds. In-stop kita agad kasi entrada mo pa lang, hindi na klaro yung ano mo, yung pinagsasabi mo. Okay. Nawawala Okay. ka.
So, mayroon ka pang 9 minutes and 39 seconds. So, pakiulit mo yung ano mo para marinig ng maayos ni Brother Jando at ng mga nakikinig sa atin ngayon. So, go ahead, Brother Ephraim. Okay. Para sa akin, Mary is the mother of the Lord Jesus, not Mary as the mother of God. The idea of Theotokos or God-bearer in English cannot be found from Genesis to Revelation. Imbento lang yan ng mga Catholic people in the Council of Ephesus 431 AD. Meaning, before that year, from the time 33 AD to 430 AD, walang opisyal na ganon na pag-iisip ang eklesiya or in your context, ang church. Ibig sabihin, hindi yan nakasulat sa Bible. So wala talaga yan sa Bible. Yung Theotokos na sinasabi, wala sa Bible. Yung Mary is mother of God, wala sa Bible. Hindi pwede maging mother of God si Mary kasi ang nagkatawang tao na si Jesus, sinasabi nga God nagkatawang tao. So tao ang na-produce kasi tao din ang nag-bear, who is Mary. A woman, Mary, cannot produce God. So, hindi pwede yan. God is pre-existent, self-existent, and eternally existent. Hindi pwede na ang God kailangan pa niya ng tao para mabuhay siya. Pero ang human Jesus, kailangan niya ng tao para mabuhay siya. But the God Jesus doesn't need a human person para mabuhay siya. Because God is not dependent to human in order to exist. Because God existed even before Genesis 1:1. That is very clear in John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, nothing that has been made without Him. And the Word became flesh. That's very clear. Meaning, the Word, who is God that become flesh, and verse 14, ay nandoon na siya, co-creator with the Father in Genesis 1:1. So paano siya naging birthed? Anong taon ba? 4 BC ng isang tao. And kanina, naging palasi yung pero kinontra ko yon. Pero okay naman, I respect naman sa moderator natin. Pero when we talk about God, we cannot evade God as Father, Son, and Holy Spirit. So, Mary is the mother of God, meaning God is Father, Son, and Holy Spirit. That will conclude now that Mary is the mother of the Father God. And that is so unbiblical. That is blasphemy. Objection, moderator. Objection, yes. Ano yung objection? Negative? Ang objection ko is nasa rule natin na ipinagbabawal ang fallacious arguments. Yes. Yung pagtakbo niya doon sa ipinanganak ba ang Diyos Ama, hindi yan aral natin. Strawman fallacy yan. Strawman fallacy. Okay, so, kapatid na Ephraim, yes, ano yung counter mo, bro? Objection para sa akin related because we speak about God here. Alam naman natin, ako Trinitarian din ako. No. Ano yung counter? Ang counter mo lang, bro. Huwag mo nang iano yung paniniwala mo. Yung counter, ano yung counter? With the topic because God is Father, Son, and Holy Spirit. Okay. Huwag na kayo Okay, so mag-rolling. That's human knowledge. Okay, moderator time. Yes, Brother Jando, yes, it's kind of strawman pero ginagamit niya yun, bro, para itibag doon sa iyong bro, sa iyong stand, bro. So, tinatanggap yun ng moderator, no? Kasi yun ang kaniyang baraha para pamalian ang iyong stand, Brother Jando. So, mamaya, Brother Jando, pwede mo siyang gibain gamit ng kanyang argumento, Brother Jando. So, remaining time is 6 minutes and 39 seconds. So, go ahead,
Brother Efraim, para sa remaining time na 6 minutes and 39 seconds. Patuloy. So mali talaga ang statement na Mary is Mother of God. Because when we talk about God, that's Father, Son, and Holy Spirit. So the Holy Spirit don't have God, don't have mother. The Father God don't have mother. So tama lang. Mary is the mother of the Lord Jesus. Doon lang siya sa pagkatao ni Jesus, not sa pagka-God ni Jesus. Because God doesn't need a mother to exist. Because if God needs a mother to exist, therefore, that is not God. Mayroon bang God na dependent pa sa mother para mabuhay siya? Self-existent nga, sinasabi ko, ang God. Pre-existent nga ang God, sinasabi ko. So if pre-existent, hindi pwede na mas nauna pa sa kanya ang kanyang ina na si Maria. Kasi si Maria, kailan ba siya ipinanganak? Wala yan. So hindi pwede yung Mary as mother of God. Hindi talaga yan pwede. Ginagamit ninyo lang yan para masuportahan ang concept ninyo na inilagay talaga ninyo si Mary sa itaas, sa lugar na dapat hindi sa kanya. Ang tawag dyan ay disparate doktrina ninyo, just to prove something that it is not. Kasi that will lead to the idea that Mary is the Queen of Heavens. Sabihin niya natin mo, panasiyan, that's not related to the topic. Last Related to 5 the minutes. Mother eh. So, yun inisupport na ninyo doon. Pero ang problema, wala kasi yan sa Bible. Yung concept na yan para i-lead ninyo sa doctrine ninyo na si Mary is the Queen of Heaven, at since she is God-bearer, then she is the Ark of the Covenant. Yun naman ang pag-iisip ninyo eh. Pero hindi naman pwede na si Mary gawin ninyong Ark of the Covenant kasi wala din yan sa Bible. Kayo lang ang naggawa-gawa. Objection, moderator. Objection, yes. Ikaklaro ko lang kung yung Ark of the Covenant ba sinasabi niya is parte ba ng paksa? No, hindi na yun parte. At malinaw na yun ay talagang paglabag na yun sa rules natin na dapat ang topic ay nasa tawag dito, nasa tema lang, no, nasa ano natin yan, rule number 5, no, hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. So, Brother Efraim, mayroon ka bang counter objection sa objection? Yes. Counter objection. Counter objection. Clear naman na sa ideyang Theotokos, God-bearer. Oh, kaya related talaga yan sa doktrina ninyo na Ark of the Covenant. Kasi si Mary ngayon ang Ark of the Covenant kasi siya ang God-bearer. Okay, maraming salamat. So, ang ruling ng... I insist, it is part of the topic. Okay, okay na yun, bro. Ruling ng Mr. Moderator, no, malinaw na paglabag yun sa rules, bro. No, being the Ark of the Covenant is another topic yon. So, focus lang tayo sa Mother of God. Ang pinahintulutan ko, yung pagsabi mo na dahil ang Diyos ay may tatlong persona, pasok yun para sa akin. No? So yun ang dapat magiba ni Berjando mamaya. Pero itong Ark of the Covenant, that is another topic. So please rephrase your statement, kapatid, na hindi masali ang Ark of the Covenant. Go ahead. Meron ka pang 4 minutes and 23 seconds, Brother Ephraim. Go ahead. I-wave ko na. I-wave mo na yung 4 minutes. Meron ka pang 4 minutes and 23 seconds, bro. I-wave ko na. I-wave mo na. Okay, so nirespeto ng moderator ang iyong pag-wave, kapatid. So, bago natin ibigay, no, kay Brother Jando, shout out sa lahat ng mga manonood ngayong umaga. Medyo madugo. No, madugo ang argumento ng dalawa, kaya sana marami kayong matutunan. Sabi ni Max Suop, kasi hindi kompleto ang pagka-Diyos niya kung nature lang.
Hindi siya makikita ng tao. Kaya nagkatawang tao ang Diyos para makita siya ng tao. Sabi naman ni Mary Mel Alanis, Luke 1:43, Elizabeth's exclamation, "And why is this granted me that the mother of my Lord should come to me?" highlights Mary's unique role as the mother of Jesus, who is also referred to as Lord. Yan po ang mga komento, no? Dito na patungkol po sa topic. So, without further ado, bigyan natin sa negative side para sa kanyang pagtatanong. So, Brother Jando, mag-i-start na yung 7 minutes. Kung magsasalita ka, Brother Jando, go ahead. Unang katanungan. Ayon sa Galatia 4:4, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. Yung kanyang anak na Diyos, yung kanyang anak na isinugo, na isilang ng babae, Diyos ba yun o hindi Diyos? Ang kaniyang isinilang Diyos ba or hindi? Diyos yan. At the same Next time, question. So, paliwanag ko muna. Objection, moderator's time. Yes, moderator's time. Bro, at the moment kasi na natapos si Brother Jando at nagsagot ka na, nag-start na yung time mo. Mahaba, matagal kasi yung pagka-post mo, parang nag-iisip ka pa, kaya na-consume mo na agad yung 20 seconds, bro. 20 seconds lang kasi, as the rules na pinag-usapan natin dito, 20 seconds lang ang sagot. So, na-consume mo na agad yung 20 seconds, bro. Kaya, next question, Brother Jando. I So- disagree. 20 seconds, 01, 02, 03, 04, Yes. 05, 06. Yes, 20 seconds lang. Na-consume ang 20 seconds ko, Mr. Moderator. Di, na-consume na. Nag-oras ako dito kapatid. Pakita ko. Pag ano mo kasi, ayan ang oras, 20 seconds, hindi ba hindi makita. Ayan, Pagkatapos kasi ni Brother Jando magtanong, nagsagot ka na, pero ang tagal lang ng posing mo. Para nag-iisip ka pa kung ano yung isasagot mo kaagad. So, nag-start na agad yun doon, bro. 20 seconds kasi, ilan lang ba yung 20 seconds? Maliit lang yun. Kasi nga, ano lang naman to na debate niyo, no? One round nga lang eh. So, na-consume mo na agad, bro. No, hindi po tayo nag-ano dito, hindi tayo ano ng oras. Okay? So, natapos na talaga. So, Brother Jando, you have still 6 minutes and 18 seconds. Go ahead sa second question, bro. Go ahead. Okay. Ayon sa Galatia 4:4, ipadadala ng Diyos Ama ang kanyang anak upang isilang ng isang babae. Sino ang babaeng tinutukoy na magsisilang sa anak ng Diyos? Objection, Your Honor. Objection, yes. Hindi ako nakasagot kanina, hindi ako nakapag-explain na palasin na din yung tanong niya. Yung tinatanong ko kagaya kanina, sinasabi niyang palasi. Ngayon siya na naman ang nagtatanong, palasi yan. Fallacy, okay. What fallacy is that, Brother Ephraim? Hindi ko na isasabi. Basta that questioning is the same to the fallacy. Kasi binaliktad ko lang ang questioning kanina. Kung ako ang mag-question, fallacy para sa iyo. Okay, Ngayon, sige, ikaw sige. ang Mamaya magro-rolling ang moderator mamaya. Okay, so Mr. Basla affirmative, counter objection mo? Ang counter objection ko, alam ko kung ano yung tinatanong ko at alam kong hindi fallacy yun. Kasi yung tanong ko naman, nasa paliwanag ko. Yeah, hindi fallacy yun. Kaya kung sasabihin niyang fallacy, moderator, kailangan i-specific niya kung anong uri ng fallacy. Kasi hindi mo pwede sabihin fallacy kung wala kang alam kung anong uri ng fallacy yan. Okay, moderator's time. So, ito ang moderator's rule. Brother Ephraim, kailangan mong sagutin ang katanungan, no? Hindi pwedeng magsabi ka ng fallacy lang, walang specific fallacy. Dapat malaman natin ano yung fallacy, no? Halimbawa, kaganina, sabi ni Brother Jando, dilemma fallacy, fallacy of silence. So, para mabigyan ng moderator ng tamang ruling. So since nagsabi ka lang ng fallacy, hindi mo naman alam kung ano yung uri ng fallacy, so kinakailangan mong sagutin, bro, no? So objection denied. So ang katanungan kinakailangan sagot, Brother Ephraim, meron kang 20 seconds para sagutin, Brother Ephraim. Go ahead. Ulitin ang tanong. Okay, so At ayusin ang tanong.
Okay, so the time remaining is 6 minutes and 1 second. So pagbibigyan natin. For clarification, Brother Jando, pakiulit ang tanong para sa atin pong kapatid. Brother Jando, go ahead. O sige, nakatime po siya, moderator, no? Yes, naka-time Oh. pause. Sabi niya kasi kanina na yung anak ng Diyos na isinilang ng babae ay Diyos. Inamin niya kanina na maliwanag yun, Diyos daw yun eh. Ang follow-up question ko ngayon sa kanya, ayon sa Galatia 4:4, ipapadala ng Diyos Ama ang kanyang anak upang isilang ng isang babae. Sino ang babaeng tinutukoy na magsisilang sa anak ng Diyos? Okay, so Brother Ephraim, sino ang babae na magsisilang sa anak ng Diyos? Go ahead, Brother Ephraim. Ang babae ay si Mary. I have to explain. Go ahead bro, meron ka pang 10 seconds. Yeah. Hindi ka nagsabi na pinapayagan Ay, mo okay. Moderator's time. Ganito, Brother Ephraim. Kapag tinanong ka ni Brother Jan, tuloy-tuloy lang kayo. No, mag-i-interact lang ang moderator pag tapos na yung oras, sasabihin ko, next question, ganun lang, tapos may objection, saka lang ako magsasalita. So, kapag sasagot ka, tuloy-tuloy lang ang sagot mo kasi tuloy-tuloy ang oras mo. Okay? Nga kanina 20 seconds, hindi mo ako binigyan ng time. Hindi pa man yun umaabot ng 20 seconds. Sige, papatuloy ko. Okay. Sige. Bigyan kita ng another 20 seconds. Sige, go ahead. Katolik ko din bias eh. Okay, moderator's time. Brother Ephraim, nakita mo naman na hindi ko pinaboran kaganina ang objection ni Brother Jando. No? Hindi ako nagpapakita dito ng bias kasi bilang moderator kahit ano pa ako, hindi ako sa side ng Katoliko ngayon. Side ako bilang moderator. Nagpa-facilitate lang ako sa inyo, bro. Wala akong pinapanigan sa inyong dalawa. Okay? Nung nakita mo naman kaganina may objection ng kaharap ang katunggali mo, hindi ko pinagbigyan kasi alam ko, sarili ko na tama yung tanong mo, hindi yun fallacy. Okay? So, bro, wag mo namang isipin sa isang moderator na ganyan, di porket katoliko ako, gagawin mong ako ang titirahin mo. Sinabi ko na kaganina, respect the moderator, sumang-ayon ka, bro. No? Kaganina, kaya kita in-stop kasi pagsagot mo sa kanya, ang tagal ng ang tagal ng phrase ng ng hindi pagsasalita. Kaya nag-uuras ako eh. Definitely hindi yan nakaabot ng 20 seconds. Nag-uuras ka ba dyan, bro? Nag-uuras ka? Exactly. Guni-guni mo lang yan. Guni-guni mo lang yun siguro. Ako nag-uuras ako dito, bro eh. Okay? So, sige, patuloy tayo. okay, Patuloy meron tayo. tayong 5 minutes and 44 seconds. Meron ka pang 17 seconds doon sa sinasabi mo. Bibigyan kita ng another 17 seconds kasi naghintay ka pala sa akin. No? Sige, bibigyan kita ng 17 seconds, no? Para sagutin yung affirmative mo na si Maria yon. Sige, 17 seconds, go ahead. Si Maria nga yun. Pero ang God kasi, si Jesus kasi ay dalawang nature. Jesus is 100% God. Jesus is 100% man. So kung tanong ka kay Jesus, then sabihin mo, sino yung inak? At least, Time. Next question. Next question, dahil inamin mong si Mary ang babaeng magsisilang sa anak ng Diyos, yung isinilang ba niya na anak ng Diyos ay Diyos o hindi Diyos? Diyos yan. Diyos ang isinilang niya. Narinig pa ba? Okay, next question. Moderator's time. Another clarification nito, Brother Ephraim. Kapag wala ka nang isasagot, bro, sabihin mo na lang next question para patuloy na ng moderator ang oras. Sagot ko, Diyos. Baka hindi lang namin kasi nagka-problema yung internet natin. Yes. I mean, meron ka pa kasing 20 seconds, bro, tapos nag-stop ka na. Kung ayaw mo nang sumagot, ayaw mo nang dagdagan, sabihin mo na lang next question. Okay? Next question. Okay. Next question. Go ahead, Brother Jando. At dahil inamin mong Diyos pala ang isinilang ni Maria, so sino ang ina ng Diyos na isinilang? Si Maria. Pero ang isinilang niya
ay Diyos, pero si Maria ay hindi Mother of God. Wala naman sa Bible yan na si Mary is Mother of God. At sinilang niya Diyos. Okay, next question. Okay. Ano ang tawag mo sa babaeng nagsilang ng anak? Ina o hindi ina? Ina. Next question. Next question. Ano ang tawag mo sa babaeng nagsilang ng anak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Ina siya, si Mary. of the Objection, Lord. moderator. Objection, yes. Ano yung objection? Ang tanong ko ay categorical. Okay. Brother Ephraim, categorical yung tanong kung ano daw ang tawag sa babaeng nanganak ng Diyos, ina ng Diyos or ina ng hindi Diyos. Ang counter objection meron ba, Brother Ephraim, o sasagutin mo na? Walang counter-objection. Counter objection, okay. Ang tanong niya, wala akong pagpipilian dyan. Puro talo ako dyan sa tanong niya. Okay, moderator's ruling, no? Moderator's ruling. Sa rules kasi natin, bro, kapag categorical ang tanong, so rule number 2 to, kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ng categorical. At may 20 seconds na pagpapaliwanag sa isinasagot na categorical. So, hindi ko pakikialaman, bro, ano yung magiging sagot mo dyan, basta't ano magiging explanation mo. Ang i-rolling ko lang dito, sagutin ng categorical. Categorical kasi. So, ano yung tawag daw sa babaeng nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos or ina ng hindi Diyos? So, pwede kang mag-pass kung hindi mo sasagutin or sasagutin mo siya ng categorical, then 20 seconds question. Boyfriend? Sa sinabi ko na, Bro, mag-pass ka na lang kung hindi mo sasagutin. Mag-pass ka na lang kung ayaw mo sagutin. pas na ako. Pass. Okay, go ahead. Berjanda, meron ka bang 4 minutes and 23 seconds? Go ahead. Sabi mo kanina, wala sa Biblia ang ideya of Theotokos. Bakit ngayon inaamin mo naman sa Galatia 4:4 na Diyos pala ang isinilang ni Mama Mary? Okay, go ahead. Brother Frame, sagot. Bakit? Bakit? Wala naman akong problema na ang sinisilang ni Mary ay Diyos. Ang problema natin, yung term na si Mary is the mother of God. Next question. Sabi ni Elizabeth nung siya ay napuno ng Espiritu Santo ng ina na dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Sino ang tinutukoy niyang ina ng kanyang Panginoon? Si Mary. Si Mary. Hindi ko narinig si Mary. Mag-next question ka bro kung hindi mo nasasagutin. Okay, next question. Okay, next question. Itong Panginoon na merong ina, ito ba ang Panginoon na kausap ni Tomas sa Juan 20:28? Yes or no? Yan ang Panginoon na kausap ni Tomas. Next question. Next question. Sabi mo na ang Panginoon na kausap ni Tomas ay ang Panginoon na tinutukoy ni Elizabeth na may ina. Tinawag ba siya ni Tomas na Diyos o hindi? Tinawag siya. Yes, tinawag siya ni Tomas na Diyos. Next question. Next question. At dahil tinawag siya ni Tomas na Diyos at yung Diyos na yan ng Panginoong tinutukoy ni Elizabeth, sino ang kanyang ina na siyang dumalaw kay Elizabeth? Sinong ina na dumalaw? Anong ibig sabihin? Okay, Sino clarification. Okay, clarification. Brother Jando, pakiklaro yung tanong kasi hindi masyadong na-klaro ni Brother Ephraim. Ito, ulitin ko ha. Inamin niya kasi
na yung Panginoon ni Elizabeth sa Lucas 1, ito yung kausap ni Tomas sa 1:28 na tinawag ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, dahil Diyos ang tawag ni Tomas sa kanya na Panginoon ni Elizabeth, sino ang ina nitong Diyos na tinawag ni Tomas? Okay, go. Prime, klaro na ba? Klaro, Okay, remaining Si time, Maria. 3 minutes and 50 seconds. Go ahead. si Maria ang ina dyan. Pero it doesn't mean na si Maria naging mother of God. Yun ang patutunayan mo na si Maria talaga ay naging mother of God. Next question. Kung hindi si Maria ang ina ng Diyos na nagkatawang tao, sino? Objection. Objection. Sinasabi ko na nga si Maria. Ngayon sinasabi kong hindi si Maria. Anong klaseng patanong yan? Sinasabi ko na si Maria yan. Okay, counter objection, Brother Jando. Hindi na ako mag-count ng moderator. Kanina pa ako nanalo. Wave ko na lang yung time. Okay, wait. Okay, so wave ng 3 minutes and 18 seconds. Ayun, no? So, mga kapatid. So, nakita nyo yung tanungan, no? Maganda yung tanungan nila. So, bago natin ibigay sa kanilang conclusion, basa muna tayo ng dalawang dito. Sabi ni Sister Yam Montejo, ang mga gipagposes, mahadlok, mangani, makadungog og Salve Regina, nakanta o rosaryuhan na amo dapat sa ila. Panit, bisan, ang plastic, ang feeling nila, mapasok sila, challenge nato, ipadeliverance. Sabi naman ni Elaine Laugan, galing ni Bro Jando, sinayawan naman niya, baka i-curse kanyan bro, hi. Kay Sister MG Tumang, God died literally. Jesus is God, therefore Mama Mary is literally Mother of God. Amen. At kay sino pa? Locio Salve, nagkawindang-windang si Bro Efraim, dito naguguluhan siya. Jamie Boy, suko na si Pastor. Okay, so yun po ang mga pahayag ng ating mga viewers dito, no? So shout out po sa lahat ng mga viewers dyan po sa live ni Brother Jando at dito sa Kaabag. So ibigay na natin, no? 5 minutes para sa kanila pong wait lang 5 minutes yun, no? 5 minutes. Wait lang, paano ba to? Wait, world clock. Ba't nawala yung timer? Ayun. So 5 minutes, no? 5 minutes ibigay natin sa ating katunggali o wait lang, hindi ko mapalitan yung paano ba ito palitan ng 5? Wait lang So, yun lang mga kapatid, no? Wait ipakita ko sa kanila muna. Yan. 5 minutes. Ba't di ko mapalitan yung ko? Ito, 5 minutes. Ayan, 5 minutes. Okay? Mauuna dito si Brother Efraim no, Brother Jando? Yes, siya muna. Okay, so Bro Efraim, 5 minutes bro para sa iyong conclusion. Go ahead, Brother Efraim. Ang na-prove ni Jando ay si Jesus is God. Wala akong total dyan. Pero nikititing, na-prove niya that Mary is the mother of God. Si Mary kasi dalawang nature yan. God and humanity. Ang lahat ng tanong niya, is Jesus ba ay God? Yung natao ba ay God? Talagang God yan. Wala akong problema kay Jesus Christ ay tao ba ay God. Wala akong problema doon. I believe that God is 100, Jesus is 100% God and that Jesus is 100% human. Ang problema niya, pinagtatrap niya ako sa questioning whether I believe that Jesus is God or not. Of course, I believe that Jesus is God. But it doesn't erase that Jesus is at the same time human. And the relationship of Mary to Jesus is not of his being God, but of his being human. Ang questioning lang niya ay trapping trap, pag-trap-trap lang, logic lang, wala naman yan sa
Human philosophy lang yan to defeat the enemy in the debate. But biblically, hindi yan maka-stand. Theotokos nga, wala sa Bible. No? Mary as Mother of God, wala sa Bible. Bakit saan, ano ba ang mas importante dito? Ang nasa Bible o ang philosophy ng mga palasi-palasi na ibinigay ng katunggali ko? Hindi naman. Ang mas importante dito ang Bible kasi ang Bible is Word of God. Ang sa kanya ay implicit yung pagka-present niya. Ini-research ko ano yung implicit at saka explicit. Implicit means something is suggested or implied without being directly stated. While explicit means something is stated clearly and directly. Implicit lang ang pagka-Mary as Mother of God. Pero explicit that Mary is the mother of the Lord Jesus. Saan ba ang mas authoritative? Explicit or implicit? Mas authoritative ang explicit. Kasi explicit means clearly stated, directly expressed. Implicit, suggested lang, implied, not directly stated. Sa makatuwid, wala talaga sa Bible that Mary is the mother of God. Ang nandyan lang sa Bible is Mary is the mother of the Lord Jesus. I accept that, no question about that. But Jesus has two nature. Jesus as God, hindi pwede yan ianak ng tao. Last Jesus as 2 person, minutes. yan ay ianak ng tao. Jesus as person, may mother siya. But Jesus as God, wala siyang mother. Jesus as God is eternally existent. Hindi pwede mas mauna pa sa kanya si Mary. Kasi eternally existent siya. Kaya guni-guni lang niya yung mga explanation niya. Magaling lang siya sa logic. Magaling lang sa philosophy, sa mga ano-ano diyan, mga palasi-palasi. Pero wala talaga sa Bible. The Bible should be the final authority. Pwede tayo kukuha ng mga saan-saang argumento, philosophy. But the Bible is final authority. And in the Bible, there is no Mary as Mother of God. In the Bible, there is no Greek word that says Theotokos. Guni-guni lang yan ng mga teologo ng mga Roman Catholic Church. Therefore, maling-mali talaga ang doktrina, ang prayer, ng everyday prayer yan ng Roman Catholic. Hail Mary, Mother of God, wala talaga yan sa Bible. That's all. Good morning. Mayroon pang 39 seconds, bro. Okay na, no problem. Wave na. Okay, maraming salamat, Brother Efrain, sa iyo pong explosive na conclusion. Talagang pinasabog mo lalo, no? Ang affirmative ng iyong katunggaling ngayon. So, ibigay naman natin kay Brother Jando para sa kanyang 5 minutes na conclusion. Brother Jando, go ahead. Okay, maraming salamat po sa inyo. At ako'y natatawa dahil unang tanong ko pa lang bumagsak na si Efraim Bulambaw. Hindi niya kasi nauunawaan yung kanyang kinokontra eh. Ang kinokontra niya kasi yung term lang. Pero yung essence ng term niya kinokontra. Actually, sinangkayon na niya lahat ng tanong ko eh. Sa Biblia, hindi ka lang magbabasa. Uunawain mo yung binabasa mo. Sabi niya, explicit, implicit, mas ano daw yung explicit. Teka, ba't kayo naniniwala na si Pedro may asawa? Wala namang explicit sa Biblia, Pedro may asawa. Ang nasa Biblia, implicit, si Pedro may biyenan. Yun nasa Biblia eh. Si Pedro may biyenan. Ba't yun naniniwala na siya ay may asawa? Wala namang explicit na siya ay may asawa. Pininiwalaan nyo si Pedro may asawa dahil meron siyang biyenan. Implicit yun eh. Kaya pareho lang talaga eh. Walang explicit na mabubuo kung walang implicit. Minsan, ang explicit sinusuportahan ng implicit. Ito ngayon. Sabi niya kanina,
Mother of the Lord si Mary is Mother of the Lord Jesus, not Mother of God. Tinanong ko siya ngayon, ito bang Mother of the Lord? Ito bang Lord dito? Ito ba yung yung tinawag kausap ni Tomas sa 1:28 na tinawag niyang Diyos? Sabi niya, oo. Eh di Diyos nga yun. Yung Diyos na si Jesus. Ito yung Lord na si Jesus? Yung Lord na si Jesus, hindi ba siya yung Diyos na si Jesus? Ngayon, basahin natin yung yung sinasabi doon sa sa Pilipos, doon sa Colosas 2:9. Anong sinasabi sa Colosas 2:9 sa Bibliang Bisaya? Ito baga kasabi, sa Tagalog mo na, sabi ganito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Sa ang dating Biblia, sapagkat nasa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa Bisaya, ano sabi sa Bisaya? Ang tinuod, si Kristo nahimong tao, apan bisan paniini, agyahapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. Tinanong ko siya kanina, yung isinilang ba ni Maria, Diyos ba o hindi Diyos? Siya mismo sumagot, Diyos yun eh. Sinagot niya, Diyos yun eh. O ngayon, magrereklamo siya. Inamin niya, Diyos yung pinanganak ni Maria. O ngayon, tinanong ko siya kanina. Sabi niya, wala raw akong napatunay. Tinanong ko siya kanina, kung Diyos ang isinilang ni Maria, sino ang ina ng Diyos na isinilang ni Maria? Sumagot siya, si Jesus. Sino ang sino ang ina ng Diyos na sino ang ina ng Diyos na isinilang? Sagot niya, si Maria. Ang liwanag nun, ikaw na sumagot eh. Ulitin ko tanong ko kanina, sino ang ina ng Diyos na isinilang? Sagot niya, si Maria. Hindi na po tunayan ko yung tema ko. Ang problema lang kasi sa'yo, hinahanap mo termino, pero yung naging yung aral, bakit nabuo yung termino, yun ay hindi mo may deny. Kaya siya ina ng Diyos kasi Diyos siya ng isilang ni Maria. Ikaw ang nagsabi nun. Napunta siya sa ang God the Father ba, may ina? Meron ba kaming aral na ganun? Ang Holy Spirit ba may ina? Meron ba kaming aral na ganun? Wala kaming aral na ganun eh. Nangyayari, ang tinitira mo pala hindi yung aral namin, kundi yung maling unawa mo, hindi yung aral namin. Kasi wala kaming turo na Mary, the Mother of God, ibig sabihin, mother din siya ng Father, mother din siya ng Holy Spirit. Wala kaming turong ganun eh. Kaya siya Mother of God kasi Diyos ang isinilang niya na kinonfirm mo naman. Na tinanong kita kanina, aliwanag eh. Sino ang ina ng Diyos na isinilang? Ang sinagot mo sa akin, si Maria. Di na po tunayan yung tema ko, Mary is the Mother of God. Kung Englishin ko yun, who is the Mother of God that was born? Aliwanag ng tanong eh. Sino ang ina ng Diyos na isinilang? Sagot mo, Maria. Di bagsak ka talaga. Ako talaga nanalo rito. Unang tanong pa lang, inamin mo na eh. Huwag ka nang umasa na hindi ko napatunayan, ikaw ang bumagsak kasi inamin mo mismo na Diyos pala ang isinilang ni Maria. Di siya ang ina ng Diyos, period. Time. Ayun. Mga kapatid, natapos din ang one-round debate ni Brother Jando at ni Brother Ephraim sa topic na si Maria ang tunay or ang ina ng Diyos, at bago natin tapusin ang atin pong programa sa umagang ito, so ibigay muna natin ang pasasalamat ng bawat isa. So unahin natin si Brother Jando sa kaniyang pasasalamat at kung mayroon siyang mga ipopromote na about sa kanyang channel. Go ahead, Brother Jando. Okay, maraming salamat at matagumpay kong naipatindig ang aking tema. At salamat sa tulong ng aking katunggali. Tinulungan niya ako itindig ang aking tema. Thank you sa iyo, Brother Ephraim. Tinulungan mo ako. Malaking, ito ay ino-honor ko yung pagtulong mo sa akin para maitindig yung tema ko. And then, inuulit ko sa yung aking straight to the point is,
patuloy ito magsiservisyo sa inyo. And then yung punto por punto po natin, alam naman natin na nanganganib po yon kasi merong mangyayaring banggaan sa pagitan ng punto por punto at saka ng striker. So kung darating man ang panahon na mawawala yon by the month of August or September, at least meron tayong bagong channel, yun ang 721 Catholic. Pag nawala po kami yung aming channel sa punto por punto, doon na kayo lipat. Pero yung aking straight to the point, tuloy-tuloy po ito tuwing alas 10 ng umaga. Live po tayo sa Straight to the Point. Maraming salamat po, and Brother Moderator. Yes, maraming salamat Brother Jando at Brother Ephraim. Pasasalamat bro, at baka meron kang gustong i-promote bro. Go ahead Brother Ephraim. Maraming pong salamat kay Jando kasi magaling siya at hindi nag-side comment. Yun ang na-appreciate ko sa kanya. Salamat din na na-prove mo that Jesus is God, but not Mary as the mother of God. Ang na-prove mo is Mary is the mother of the Lord Jesus lang. Salamat na na-prove mo yan. Wala na akong problema dyan. Pero yung Mary as the mother of God talaga, kasi si Jesus kasi dalawa yan, human at saka God. So, yung patanong, magaling lang siya sa patanong kasi well-versed na siya sa debate. Yun ang trabaho lang niya eh. Pero wala talaga, hindi talaga nakastan. Maraming salamat din kasi marami namang nakikinig dito ngayon na mga Katoliko. At least, na-learn nila na Theotokos at saka Mother of God ay wala talaga sa Biblia. Sa moderator naman, salamat din sa time. Pero I found you to be biased. Sorry po. Pero yun ang nakikita ko. So next time kung may debate ako with the Roman Catholic Church, hihingi ako ng moderator na hindi Katoliko. Okay, maraming salamat bro. Well noted. Well noted at yung yun ang tingin mo nasa sayo na yan no. Basta ako ginawa ko lang yung aking part bilang isang moderator kapatid. Gayon pa man, maraming salamat Brother Ephraim at dito po nagtatapos mga kapatid ang debate ni Brother Jando versus Brother King Bishop Ephraim. Maraming salamat. Okay. Okay. Brother Ephraim, babay na. Bro, Ay, baka gusto niyang meron pa kaming upcoming debate. meron pa pala kayo. Ipapalala ko 'yon. Patutunayan niya ng EDB Ecclesia is part of the Ecclesia founded by Christ. So tutulak ko doon. Jando, thank you for your time. Nagugustuhan ko yung style mo sa debate, Jando, kasi Pwede ba tayo, Bishop Bro Ephraim, pwede ba tayo mag-debate din? pwede rin. Pero si Jared, ayaw ko kasi bastos. No? Sorry to Kaya nga. Anong gusto mong, mag-ano ka bro Ephraim, anong gusto mong debate? Ako yung negative. Ano yung doktrina niyo? Ako mag-negative. Ano tayo next time? Mag-discuss tayo next time. Mag-friend mo na kayo. Okay. If friend kita sa FB bro, i-accept mo ko Yes Sumar ang pangalan. Okay? Sige. Yes Sumar ang pangalan ko, i-accept mo tapos mag-usap tayo. Okay, sige. Tapos mag-usap tayo ha. Okay. Maraming salamat bro Ephraim. Sige. Babay na bro Ephraim. Pwede ka na mag-out bro. Sige. I-out mo na lang siya bro dyan do. Hindi, nag-off lang siya ng camera eh. Hindi ko siya ma-off. Hindi ko siya ma-out. Hindi, mas maganda kung siya yung mag-out mismo. Kaya nga eh. Kasi pag in-out ko siya, baka hindi siya makapasok next time. Mahirap na. Ganun ba yun? May mga ganun pa ano eh. Hindi siya makapasok kasi na-out na. Bro Ephraim, pwede ka na mag-out bro. Baka naka-out na yan, naka-hang lang siguro. Kasi mahina ang internet niya eh. Ayos din si Brother Ephraim no. Moderator ang tinitira pag naipit eh. Hindi, sa totoo lang, hindi naman talaga nag-bias kasi kapag ako, Rice na Milo, kasi maging ako kasi,
talagang napansin ko, talagang wala siya na loading. Kaya nga, ay, ano, counting na yun eh. Counting na yun. Nung pagsagot niya na ano, nakasalita siya ng isang words, nag-start na yung oras niya, tapos siguro nag-iisip pa siya kung ano talaga yung isasagot niya. Nakabutan siya ng oras. Yun na nga. Actually, ako dito, sumasagot ako dito. Talagang meron Natawa akong ako sa timer eh. pasasalamat niya, Brother Jando. Natawa ako sa Ano? pasasalamat niya kasi sabi niya, ang napatunayan mo lang, Brother Jando, na si Jesus is God. Pero hindi mo napatunayan na si Mary is the mother of God. No, ang napatunayan mo lang na si Mary is the mother of our Lord Jesus. Ano kaya yung Ewan ko na ano lang. kaya yung mother of the Lord Jesus, hindi mother of God pa rin yun eh. Actually, may binanggit siya kanina na si Mary daw may dalawang nature. Pagka Diyos at pagkatao. Buti na lang hindi tayo the revealers nito. Kasi pag tayo nagkataon the revealers tayo, malamang yun natin pinutol. Tingnan mo anong turo nito. Si Mary is may dalawang nature, pagka Diyos at pagkatao. Slip tongue lang yun, slip tongue. Isang batang yun. Maunawa naman natin yun. Natawa ko dun sa tanong mo sa kanya, Brother nyo, talagang pinako siya, hindi siya makasagot eh. Sabi ko lang, magpas ka na lang bro, magpas ka na lang. Pas na lang. Sabi niya. Ang tawag sa ina? Ano ang tawag sa ina na nanganak ng Hindi, Diyos? ano ang tawag sa babae na nanganak ng Diyos? Kasi inamin niya ang pinanganak Diyos, di ba? Oh. Ano ang tawag sa babae na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Sabi niya. Kahit saan siya magpunta, talo daw siya doon. Hindi makasagot. Talo daw siya doon. Na corner. Oo. Nako. At natawa pa ako dun sa pahayag niya na implicit tsaka explicit. Ang implicit, authoritative pa rin yun. Implicit lang. Oo, yun Sabihin na nga. ng implicit, nasa Bible, hindi lang hayag. Pero nasa Bible, hindi niya naunawaan yung implicit. Yun na Ano nga. pa naman yan? Implicit. Kaya yung si Pedro may biyenan. Implicit yun. Explicit. Si Iba ang Pedro may implicit. asawa. Iba ang implicit sa unbiblical. Ang unbiblical yun yung wala sa Bible. Kapag inamin mo na implicit lang yan, inaffirm ni Brother John Reyes, implicit, tapos, hindi naman niya kinontra eh. Naghahanap lang siya kung alin ang mas authoritative. Ibig sabihin, mas authoritative sa kanyang explicit, pero implicit, authoritative pa rin yun, hindi lang hayag. Hindi lang Nasa yan. Bible pa rin. Ano ba? Ba't kayo naniniwala na si Pedro may asawa? Wala namang explicit. Yun. Yung ano nyo ba dyan, yung debate nyo na IDB, ano ng Diyos, ano yan? Patutunayan niya, ang next debate Kabahagi namin, patutunayan niya na ang EDB Ecclesia is part of the true Ecclesia founded by Christ. Ayaw yung tanggapin ba John Ray na yung Ecclesia is church. Para sa atin, tayo lang ang nasasabi ng Ecclesia is church. Tandaan niyo, founder yun ha? Founder. Kasi ang unawa kasi nila sa church kasi building. Ang problema sa kanila kasi masyadong mag-isip masyadong mag-isip yan limitado ang pag-iisip ba. Kaya ayaw nila paniwalaan na kasi ecclesia kasi meaning people called by God. Pag sabi kasi nilang church, ang nasa isip nila building. Ayan na. Kaya hindi yan church ang ecclesia. Yan ang pag-iisip nila eh. Then pagkatapos ng debating yan, patutunayan niya na ang EDB Ecclesia is part of the true Ecclesia founded by Christ. Ako naman nagtindig naman ulit. Patutunayan ko naman na ang Roman Catholic Church is the true Catholic Church founded by Christ. Kung kaya niya ng ganong true Catholic Church, true Ecclesia. Yun. Totoo siya doon. Ecclesia tayo eh. Sabi niya, hindi kayo ang Ecclesia. Ayos siya kadibati Kayo, hindi sabi niya, hindi kayo ang Ecclesia, kayo ang Kuriakon, sabi niya. Hinamin niyo na kayo ang Kuriakon. Walang problema sa akin yun. Walang problema sa akin yun. Kaya sa akin, patutunayan ko na una siya muna. Kasi sabi ko, ikaw muna mauna. Kasi kadalasan kasi, kalagi lang kami na sa two church. Kayo naman. Di ba? Yun ang ating mga challenge. Kayo naman ang magtindig na kayo ang true church. Yung mga ibang sekta. Si Rayan, nagtindig, bagsak. Si James Orinchada, ganun din, Baptist True Church, bagsak. Ito naman siya ngayon, bago lang.
Patutunayan ang EDB Ecclesia is part, para lang Soriano ba, is part of the true Ecclesia founded by Christ. At tutol ako doon na party siya. No? So, magkontak ka kayo ng Brother John Ray, ano kayo ng tema, lang muna. Wait ano yung pangalan niya? Ephraim Bulambaw. Ephraim Bulambaw, no? I-add ko muna siya para Mag-i-enjoy ka doon. Kanina pa ako tao ng tao eh. maganda man siya kadibit kasi hindi siya harmful. Totoo lang. Hindi siya harmful. Add friend ko muna. Ayaw niya kay Grabe Jared. siya membro, no? Grabe yun, membro niya, oh. Isang Ito yung church niya. isang basketball court, yun ang membro niya. Kaya nga, yan, no? Isang basketball court. Tayo, ilang bansa sa atin. Sa kanya, isang Meron basketball din siya court na- lang. Meron din siyang naguyo, ah. Oo, Ito siyempre. yung pamilya niya. Ang ganda ng asawa niya, oh. Kung sa Bisaya pa yan, bro, bisag unsa kakagiron sa ero, na ginepulgas mo tapot. Mga yun. Si- Nakakuruna talaga siya, no? Wala ka corona. Okay, ang ganda-ganda nga ng thumbnail ko. Oh. Ang ganda-ganda, oh. Hold up to. Surrender na ako. Ikaw, ah. Hold up to, ha. Surrender na ako. Nakaano siya, no? Nakaganon, no? Nag-blessing pa. Ayun, oh. Okay, so, babay tayo ba na dyan, Re? Sige, bro. Oh, Sige, kasi, mag-out lang tayo. Tapos tayo na bahala mag-in ng ating programa. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.